And good day, magandang araw. So, parang paulit-ulit tayo. Ito malito ako natin sa Moto House. Kasama natin si Daisy. Ayan. So, ating maliit na si Daisy. Ayan. So, gusto niyo sumama sa vlog, so isama natin. So, itong gagawin kong vlog na to, para to sa mga ano natin dyan, mga kaibigan natin, mga riders, lalo na sa mga MC taxi. Sa mga MC taxi, kahit sino. Pero mas prone kasi dito yung mga naka-MC taxi, lalo na yung mga naka-joyride, angkas, move it, lalamove. So, talagang mapapanood nyo sa social media yung minsan mga hindi inaasahang pangyayari, yung katulad ng hold up, yung inaagawan ng motor. So, napakadelikado talaga lalo sa panahon ngayon. So, paano nga ba natin maiiwasan to? Ano ba pwede nating gawin? Kung sakaling halimbawa ay yun nga, kung tayo man yung natapat doon sa sitwasyong ganun. So, mapapansin nyo iba kasi talagang lumalaban pa pag tinutukan na ng baril or yun nga, pag inagawan, lumalaban kasi nga ayaw nilang i-let go, ibigay yung mga motor nila. Kasi nga, syempre, pinaghirapan mo yan, di ba? Pinaghirapan mo, mga ilang taon mo ding hinulugan, kung installment mo kinuha, lalo na kung binayaran mo ng cash, tapos mga ilang buwan lang, bigla siya yung nanakawin o biglang aagawin sa'yo. So, napakasakit ng mga ganong pangyayari. So, paano ba natin pwedeng, sabihin natin, kasi nga, tapat-tapat nga daw yan. Kung sabi nga, minsan napagkukwentuhan lang yan. Minsan mga rider, yan. So pag nakatambay dyan sa mga tabi-tabi, yan. So yan, napagkukwentuhan yan. Sabihin nila, may na-hold up na naman doon sa ganitong lugar, ganyan. Yan. Ganitong unit, so bagong modelo, yan. So prone kasi lalo na yung mga latest model. Yan ang medyo prone sa ganitong yung mga kalakaran, yung mga ganyang hold up, ang agaw mo to. Yan. Lalo mga naka Honda, PCX, ADB, naka NMAX, naka Aerox, yan. Lalo na pag mga latest model, yan, medyo prone. Yan. So, paano ba natin pwedeng labanan? O sabihin natin na para hindi na tayo madisgrasya. Para hindi na tayo manlaban. Yan. Siyempre, pag natapat sa inyo, na hold up ka, bigay nyo na lang. Huwag na kayo lumaban. Kasi yun nga, ang buhay natin, walang bonus life. Hindi naman parang sa games yan na pag na-hold up ka, pag nabaril ka, bang! Mayroon ka pang bonus life. So, hindi ganon sa reality. Hindi ganon. Hindi yan katulad sa mga games na pag namatay ka, reset mo lang, restart mo lang, ulit-uli yung game. So, hindi. Sa totoong buhay, hindi ganon mga body. Mga master, mga lodi. So, yun. Ito, share ko sa inyo yung anong pwede natin gawin, no? Anong pwede natin ilagay sa mga motor natin para just in case ma-hold up tayo, pwede pa natin mabawi. So may chance pa na mahanap natin o malocate natin yung unit natin, yung motor natin. So ano yung pwede natin ikabit? So ito mga master, ito ko sa inyo. Okay. Wala kasi tayong tagahagin dyan. Yan, so ito. So, may order tayo from online store. Ayan, so ito. So, galing pa to abroad. Ship from abroad. Ayan. So, unbox natin mga lodi. Pakita ko sa inyo kung ano to. Para sa atin to mga master, sa atin lahat, lalo ng mga nagmumotor. Alam niyo naman, so maraming na-hold up, naagawan ng motor. Siyempre, kahit ikaw naman, di ba? Kahit ikaw naman, motor mo yan, inagaw sa'yo, dito natin buksan. Dito. Mas maganda dito eh. Okay. Ayan na. So, unboxing natin to. Ayan. Okay. Naka-bubble wrap naman siya. Although medyo manipis lang, pero okay na rin. Paano naka-bubble wrap?
Okay, ano ba yung sinasabi ko mga master, mga lodi? So ito. So ito hindi ko pinopromote tong ano na to tong brand na to. Ayan. So hindi ko pinopromote tong brand na to. Pero ito kasi nakakuha natin. Ayan. So yan, nakita nyo, kung mabasa nyo naman. So GPS tracker. Ayan. So GPS tracker mga lodi, mga master. So ito yung sasagip sa atin, sasagip sa buhay natin kasi nga pag na-hold up tayo, wag na tayo manlaban. Ang gawin na lang natin, bigay nyo na rin motor. So, ang isipin nyo na lang, may tracker naman yung motor ko eh. May tracker naman yung motor ko, so pwede ko pa malocate. Yan. So, hayaan nyo na. Kasi sabi ko, ang buhay ay isa lang. So, walang bonus life. So, buksan natin, tingnan natin kung ano yung itsura ng tracker na to. Alright. Okay, so ano ba yung laman nito? Meron siyang adhesive. Yan, may adhesive na kasama. Double adhesive. Siyempre ang may manual na rin, siyempre. Sorry, baliktad. Yan, so manual. Yan, so manual na hindi binabasa. Yan, so manual na hindi binabasa. Siyempre, kailangan natin basahin to, siyempre. Pag mga ganito kasi, hindi naman katulad ng cellphone to. Pag cellphone kasi, pag open, yun na yun eh. Pwede nyo nakalikutin. So ito, kailangan natin ng konting pag-aaral. Ayan. So ito. So ito itsura ng itsura ng GPS tracker. Okay. So mapapansin nyo mga lodi, mga master, meron siyang nakalagay na, kita nyo. Meron siyang yung, ang tawag dito, logo. Logo ng SIM card. Yan, ito. Yan, may logo siya. Ibig sabihin ito, ito ay equipped ng SIM card. So kailangan niyo ng SIM card dito. So meron akong biniling SIM card. Ito na rin. Yan. So SIM card. So kailangan ng SIM card kasi gagamit kasi ito ng kumbaga yung GPS. So from the satellite. So ito, gagamit ng kailangan kasi for kayong positioning, mga GPS positioning. So doon kukuha ng signal. Ito yung tracker natin. So kailangan ng SIM card para kasi gagamit siya ng satellite something, cell site para ma-locate yung location. Yan. So maraming mamaya explain ko sa iba. Explain ko din kung bakit kailangan ng SIM card. Dito. So dito muna tayo. So ito yung tracker. So mapapansin nyo, explain ko na lang din bakit maraming wire. So basic lang to i-install mga lodi Madali lang install to. Huwag kayong matakot. Kayang-kaya nyo to kahit kayo mismo. So ito lang positive negative lang to. So positive and negative, makita nyo. Black and red. So positive negative lang yan. So ikakabit nyo lang to sa linya ng sa line power, either pwedeng sa battery, direct sa battery, or hanap kayo papunta sa may susian, basta naka live na. Ibig sabihin may power. So kailangan always on. Yan, so positive and negative. So body ground, pwede. Ito naman pwede sa battery o pwede sa wire papunta sa key, pero dapat power o live na, ibig sabihin may supply. Yan, always on. So itong dalawa naman ng wire na to, so yellow and ano ba to? Yellow and orange. Yan. So yellow and orange. So ito yung ito naman yung para sa key in. Para sa accessory. Yan, ito yun. Ito yung para sa accessory, tapos para sa relay. Kung gagamit kayo ng relay. Ako ang ginagamit ko lang dito, yung para doon sa key. Pag nag-on ka ng susi. Lalabas kasi dun sa apps. So may apps kasi to mga lodi, mga master. May apps to na i-download nyo through Play Store, meron yan. So yan na rin yung brand. Meron din makikita nyo pag in-open nyo sa Play Store, mayroong ganyang apps. Yan. So makikita nyo kasi doon pag ito yung pag in-on nyo yung key from in-on nyo, hindi nyo pa in-start. In-on nyo lang yung accessory, magpa-power on na siya. So yun yung mga niya, mga wires niya. So na kailangan nyong i-connect. Ayan. So yun lang mga lodi, mga master. So yun lang yung mga wires na kailangan nating i-connect. So very basic lang. Okay. So ito nga pala real time Nag-a-update to ng location real time. Sabihin every seconds nagbibigay ito ng kumbaga yung location. So
sumasabay sa positioning, global positioning talaga. So hindi mo kailangan antay na parang pag ginamit yung unit, yung motor mo, tapos kung saan siya huminto, hindi doon siya magbibigay ng location, hindi. So every seconds magbibigay ito. So real time, sabihin matatrack mo talaga yung location niya every seconds, kung saan siya papunta, kung anong ruta. Ayan. So yung kagandahan sa tracker na ganito. Ayan. And ito nga pala ay may built-in ng battery. Ayan. So halimbawa may built-in battery na to mga lodi, ha. So pag tinanggal kasi ito, doon papasok yung SIM card. Pag disconnect yung yung power line, yung main power, ay madedetect ng tracker, and then magse-send sa inyo yung inyong SIM na kinabit. So may siyempre legit na SIM to, mga lodi, So legit na SIM. Yung ginagamit din natin sa mga cellphone natin. So walang ibang SIM. Yung mga ginagamit lang natin sa cellphone. Hindi yung mga postpaid, So kailangan natin prepaid. Yan, katulad nito, prepaid. Yan. So pag may load yung SIM card natin, habang ni-load, mag-load kayo ng mga pang calls or pang text. So pag may nagtanggal nitong power na to, dinisconnect sa motor natin sa positive ng battery or sa susian, ay kusa kang tatawagan. So kusang magri-ring yung number na to. Kung ano yung number nito, tatawagan yung cellphone mo. Kasi sa settings, mga lodi, isasama nyo yung sa settings yung number ninyo. I-input nyo doon sa settings, doon sa application na, sa apps. Yung anong unit, anong plate number, yan, nandun din yun, plate number, anong unit ng motor mo, anong contact number mo. So i-install mo yun o i-input mo yun doon sa apps, dito sa apps ng ito, ng tong GPS tracker na to. So pag ganoon na nangyari, so pag tinanggal, tatawagan ka or ite-text ka. So ganun din, pag inactivate mo yung kanyang disable, meron siyang function na disable function. Ibig sabihin, para ma-freeze mo yung unit. Para pag meron siyang command. So nasa nandito siya nakalagay sa instruction. So kaya kailangan natin basahin yung instruction, mga lodi, ha. So hindi lang install lang tapos okay na. So kaya basahin niyo. Meron kasi itong may tinatawag na code. From cellphone mo, ite-text mo tong SIM card na to na nandito na naka-install sa GPS tracker. Ite-text mo siya by code. So pag tinext mo siya by code, may ibig sabihin 'yon. Pwede mong i-disable o patayin yung unit. Habang umaandar, pwede mong i-text ko sa niya, para ika-cut off niya yung power. Ayan. So kaya itong dilaw na to, ito yung para doon sa relay. So medyo ng connection nyo, medyo kailangan na ng kumbaga, kung di kayo masyado sa wiring, ipagawa nyo na sa mga expert, ha. Kasi gagamit ng relay para may something na pwedeng patayin, like pwedeng patayin yung injector, pwedeng patayin yung fuel pump. So ganun yung mangyayari. So kahit na naka-on yung mismong motor, yung key, kahit naka-on siya, kusa siyang papatayin. Either yun nga, fuel pump, injector. So ito yung magiging magiging trigger switch para mapatay niya yung either kung anong parts ng motor na pwedeng mag-cause na hindi siya umandar. Like injector, ano pa ba? Side stand switch, at fuel pump. Yan. So yun yung mga pwede niyang i-disable para mag-shutdown yung motor mo. So pag nanakaw, pwede mo na i-shutdown yun. Tapos yun na. Mas madali mo na siyang mate-trace. Yan. So madali nyo nang mahabol. Hindi na yung malayong lugar na yung napuntahan. So for example, dito ka sa Antipolo, na hold up. Tapos na-track nyo yung unit, nasa Bulacan or nasa Caloocan, somewhere sa Caloocan, north or south, pwedeng nasa Valenzuela, pwedeng nasa part ng south, pwedeng nasa Laguna, Batangas, Cavite, so ganon. So mas maganda kung may trigger na para pag na-hold up sa'yo within, sabihin na natin within
10 kasi pagkakuha sa'yo. Siyempre, pag hold up naman tayo mga master, siyempre lahat, di ba? Hindi naman lang yung motor. Siyempre kasama ni mga gamit natin, bag natin, cellphone natin. So much better ang tip ko sa inyo. Ito para sa mga ano to, sa mga good boy lang. Sa mga good boy. So ibigay niyo yung i-download niyo sa cellphone ng anak ninyo or ng asawa ninyo itong application na to at i-install nyo o i-log in nyo tong i-log in nyo tong GPS tracker na to kasi ito nga pala mga lodi ay may hanapin ko wala, dito sa itong GPS tracker na to ay may sariling number, may sarili sang number. So yan, kita nyo may password. So may password siya. So pwede nyo baguhin yung password. So pwede nyo yung nilog-in nyo na password, pwede nyo sa ibang cellphone. So hindi lang sa isang cellphone. So mas maganda, marami. Pwede mong install sa anak mo, sa anak ni mo. Bisaya ka na doon, hindi. Pwede sa anak mo o kaya sa asawa mo. Yan. So para sa mga lang to, yung mga good boy, siyempre alam mo na yung mga iba diyan, ng mga ayaw magpahanap o ayaw malaman kung saan nagpupunta. Yan. So, hindi para sa inyo to. Joke lang. Siyempre, kailangan nyo rin to. Yan. Yung nga lang, siyempre. For personal use nyo na lang. Kung ayaw nyo kayo malocate ng ibang tao, huwag nyo lang install sa ibang cellphone. Sa cellphone mo na lang. Kaso nga lang, pag na-hold up ka nga, sama yung cellphone mo, hindi mo na rin malolocate to. Pwede. Ang mangyari, pag na-hold up ka, for example, na-hold up ka, manghiram ka ng ibang cellphone, for example, mayroong tumulong sa'yo, manghiram ka ng cellphone, tapos i-download nyo yung apps dito sa Play Store, tapos i-log in mo yung username kaya yung password na in-install mo dun sa apps. And yun, so I hope meron kayo natutunan dito sa vlog natin mga lodi, mga master. So, sa pamamagitan lang ng gadget na to, yeah, so tsaka ng SIM card. So may chance pa tayo na malocate yung unit natin kung tayo ay halimbawa ay matapat na ma-hold up. Yan, maagawan ng motor. Yan. So para sa mga kaibigan natin mga riders, yan. So kailangan natin to. Ito ay hindi accessories, pampaganda, pampaporma. Ito ay para sa ating safety. Yan, safety para at least hindi tayo mamatay pag hinold up, dahil alam ko iba marami ganoon, hinold up ng lalaban. So tsamban nyo na lang kung halimbawa nang laban kayo hindi pumutok yung baril o may mga ganoon senaryo na hindi pumutok yung baril, hindi swerte. Yun nga. So para iwasan natin yung ganong mangyayari sa atin, so mag-install na lang tayo ng ganito. Yan. So yun lang. Hindi ko na rin i-share paano pala ito install mga lodi. Siyempre, for privacy. Para at least hindi alam ng mga kawatan o ng mga hold-upper na kumbaga saan natin pwedeng ilagay ito. Yung pinaka-safe na paglalagyan. So, pag install natin to sa motor natin, siguraduhin natin na hindi makikita o hindi agad matatanggal. Ibig sabihin, abutin pa ng mga ilang oras bago pa malocate nila kung saan natin to ikinabit. So yun lang muli, Doc Arman dito sa Motos mga master. So ingat tayo mga riders sa mga biyahe natin, lalo sa mga bumabiyahe ng MC Taxi. Yan, sa mga courier din. Yan. So God bless and ride safe. Bye-bye.